Pamilya Reveal. Matapos ang mga araw na pananahimik, sa wakas ay nakarating na rin sa Pilipinas ang pamilya Avellino at ang dahilan ng kanilang pagkaantala. Nagpunyagi ng pansin matapos ang ilang araw na pananahimik at haka-haka. Nakauwi na rin sa Pilipinas ang pamilya Avellino. Ang maaaring naging nakagawi ang pag-uwi ay naging kwentong puno ng intriga, tanong at pananabik. Ang kanilang naantalang pagdating na minarkahan ng isang magdamag na pakikipagsapalaran na kakaunti ay inaasahan ay nakuha ang imahinasyon ng publiko at nag-iwan sa maraming na nagtataka kung ano talaga ang nangyari sa likod ng mga eksena. Dumating ang pamilya sa hating gabi, pinati ng mga mausisa na manonood at ilang kamag-anak na sabik na naghihintay sa paliparan. Nasilip ng mga kamera ang mga mukha ng pagod ngunit nakakagaan ng loob. Habang dumaan ang mga Avellino sa customs, ang kanilang katahimikan na humantong sa sandaling ito ay nagpalakas lamang ng kahulugan ng misteryo at ang late night timing ng kanilang flight ay naging mas dramatic ang kaganapan. Sa mundo ngayon ng agarang pag-update at patuloy na komunikasyon, anumang pagkaantala ay nagdudulot ng haka-haka. Para sa mga Avellino, ang kanilang kawalan ay nagdulot ng mga katanungan sa mga kaibigan, kasamahan at maging sa mga estrangherong kasundod ng kanilang paglalakbay online. Nahuli ba sila sa mga komplikasyon sa paglalakbay o mayroon bang mas personal marahil ay palihim sa likod ng kanilang matagal na pagbabalik? Ang katotohanan na ang pamilya ay pinili na hindi gumawa ng anumang pampublikong mga pahayag bago lamang field karagdagang pag-uusisa. Nagsimulang lumabas ang mga detalye tungkol sa hindi inaasahang pakikipagsapalaran na nagpahaba sa kanilang pagbabalik. Ang mga mapagkukunang malapit na pamilya ay nagpahiwatig ng isang halo ng mga hindi nakuhang koneksyon, paggagambala sa panahon at hindi planadong pag-alis sa isang dayuhang lungsod. Ang dapat sana isang diretsahang biyahe ay naging isang odyssey na mga waiting lunch, minamadaling pananatili sa hotel at kawalan ng katiyakan. Bagamat mahirap sa panahong iyon, nagkaroon na ngayon ng sariling buhay ang kwento na nagiging kwento malamang na sasabihin ng pamilya sa mga darating na taon. Ang mga Avellino ay hindi estranghero sa atensyon ng publiko, kilala sa kanilang impluwensya sa parehong panlipunan at negosyo. Ang kanilang mga paggalaw ay kadalasang nakakaakit ng interes. Ang pinakabagong episode na ito gayunpaman ay nililipat ang focus mula sa kanilang mga profesional na pagsisikap sa kanilang personal na katatagan. Marami ang umahanga sa paraan ng pagdadala nila sa kanilang sarili pagdating na mabait, nakangiti at mapagbigay sa kabila ng pagsubok. Mabilis na nagliwanag ang social media sa mga reaksyon. Ipinagdiwang ng ilan ang ligtas na pagbabalik ng pamilya na binabalangkas ito bilang isang nakakapagpasiglang pagtatapos sa isang nakakabahalang paglalakbay. Ang iba ay nagkaroon ng mas may pag-alinlangan na nagtatanong kung mahigit pa sa kwento kaysa sa mga pagkaantala sa paglalakbay. Ang mga mimbiro at pansuportang mensahe ay kumalat online na muling nagpapatunay kung gaano kabilis ang mga personal na sandali ay maaaring maging pambansang pag-uusap sa digital age sa kabila ng mga paliwanag na binibigay. Hindi pa nasasagot ang ilang mga katanungan. Ang bawat bahagi ba ng kanilang pagkaantala ay tunay na pangyayari o may mga elemento ba ng paglalakbay na pinili ng pamilya na huwag ibunyag? Ang kanilang desisyon na manatiling tahimik sa panahon ng pagsubok ay nakataas ang kilay dahil sa karamihan sa mga manlalakbay ay nagbabahagi ng mga update sa real time, sinadyaman o hindi. Ang katahimikang ito, sinadyaman o hindi, ay lumika ng puwang para lumaki ang mga chismis. Ang mga pag-uwi ay kadalasang emosyonal, ngunit bihirang dala nito ang dramang bumabalot sa mga Avellino. Ang nagpahiwalay dito ay hindi lamang ang pagkaantala mismo, ngunit ang paraan ng pag-asa na binuo sa panahon ng kanilang pagkawala. Sa oras na dumating sila, ang kanilang pagbabalik ay hindi na parang isang simpleng sandali ng pamilya at mas parang isang pinakahihintay na kaganapan. Itinampok nito kung gaano kadali ang mga ordinaryong komplikasyon sa paglalakbay ay maaaring maging pampublikong drama kapag ang mga kilalang pangalan ay nasasangkot. Para sa marami, ang pagsubok ng mga Avellino ay nagsilbing paalala ng hindi mahuhulaan na paglalakbay. Ang mga pagkansila ng flight, abala sa panahon at logistical mishaps ay maaaring tumama sa sinuman, anuman ang kanilang katayuan. Gayunpaman, ang nabuong paghawak ng pamilya sa sitwasyon ay nagpakita rin ng halaga ng pasensya at katatagan sa harap ng pagkagambala. Ang kanilang kwento ay naging isang aral hindi lamang sa pagtitiis, kundi sa kung gaano kabilis ang mga salaysay ay maaaring umikot ng lampas sa kontrol ng isa. May simbolikong bigat din ang pagbabalik ng pamilya. Pagkatapos ng mga araw ng paghihintay, ang kanilang pagdating ay minarkahan ng pagsasara para sa mga sumunod na malapit sa alamat. Ito ay naging higit pa tungkol sa isang paglalakbay ng isang pamilya. Ito ay isang ibinabahaging sandali ng kaginawaan,
intriga at kahit nalibangan para sa mas malawak na publiko. Sa maraming paraan, ito ay isang paalala kung ano ang nararamdaman ng mga tao na konektado sa mga kwento ng katatagan at tiyaga, lalo na kapag sinabi sa pamamagitan ng linti ng pagkakaisa ng pamilya. Ang nagsimula bilang isang simpleng pagkaantala sa paglalakbay ay hiniyabi na ngayon sa isang mas malaking salaysay. Itinatapok ng karanasan ng pamilya Avellino kung paano umuunlad ang mga kwento sa mata ng publiko. Minsan ay higit pa sa kung ano ang nilayo ng mga sangkot. Ang kanilang pagbabalik ay nagdulot ng mga talakayan, hindi lamang tungkol sa mga mishap sa paglalakbay, kundi pati na rin sa paraan ng pag-uusyoso at haka-haka na bumuo ng mga pananaw. Ngayong nakabalik na ang mga Avellino, hindi maiiwasang malipat ang atensyon sa susunod na darating para sa kanila. Magbabahagi ba sila ng higit pang mga detalye tungkol sa kanilang paglalakbay o hahayaan ba nilang mawala ang intriga na nakatuon sa buhay pamilya at mga profesional na pangako? Ano man ang kanilang desisyon, ang kanilang naantalang pagbabalik ay nakaukit na ng isang lugar bilang isa sa mga pinaka-memorable na kwento ng hindi inaasahang drama sa taon. Sa huli, ang pagbabalik ng pamilya Avellino ay higit pa sa isang flight landing. Ito ay isang kwentong nagdadala ng damdamin, pananabik at isang hiwaga. Ang kanilang katahimikan, ang kanilang katatagan at ang kanilang dramatikong pagdating, lahat ay nag-aambag sa paggawa ng isang ordinaryong paglalakbay sa isang bagay na hindi malilimutan. Para sa publiko, ito ay isang paalala na kung minsan ang nakapangyarihang mga kwento ay hindi scripted, ngunit ay sinasabuhay na naglalahad sa mga paraan na hindi mahuhulaan ng sinuman. At sa kabilang banda, Paolo Avellino ng showbiz partner ang gusto. Isa ang pinag-uusapang aktor na si Paolo Avellino sa mga cast ng pelikulang Elevator, kung saan gaganap siya bilang isang OFW. Makakasama naman ni Paolo Avellino sa nasabing pelikula ang iba pang malalaking stars na kinabibilangan ni Kylie Verzosa, Shaifa Nasser, Shaun Lim, Shrek Bargava, Shahid Nasher, Reshe Vadivar at Mike Shane. Labis namang nasiyahan si Paolo Avellino sa kanyang pagganap sa pelikulang Elevator. Sa naganap na MediaCon para sa pelikulang Elevator, inilahad ni Paolo Avellino para sa kanya isang inspirational film ang nasabing pelikula. Sa kabilang banda, na ilahad din ni Paolo Avellino na mas pipiliin niyang magkaroon ng perfect partner kaysa sa pagkakaroon ng perfect career. Ayon kay Paolo Avellino, kapag nakahanap na ng perfect partner ay mas nagiging desidido na ang tao to thrive, samantala lalong ikinagulat ng mga netizens ang pagsisiwalat ni Paolo Avellino na mas prefer niya na maging partner ang babaeng hindi nagmula sa showbiz industry. At ayon nga sa Sabi Dipa, ngayon sila na ni Kim Chiu ay marami ang nagsasabi hindi mo talaga masusunod ang standard mo or kagustuhan mo kapag nakita mo na ang tamang tao. Iyon ang sigaw ng kaniyang mga fans, lalo pat na interview siya tungkol sa kanyang pelikula noon, yung Elevator, na hindi niya naging ka-love team si Kim Chiu doon sa part na iyon. Pero marami ang nagsasabi na gustong-gusto daw nila ang version ng Paolo noon at version ng Paolo ngayon. At yung pagiging standard niya na magkaroon ng girlfriend na wala sa showbiz, natibag at nasira dahil dumating ang isang Kim Chiu, ang isang chinita princess sa kanyang buhay na siyang nagpabihag sa kanyang puso at siyang tinitibok ng puso niya ngayon.